Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga salitang ginamit sa teksto. Ikalawa, ang kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng himagsikan. Ikatlo, ano nga ba ang layunin ng himagsikan? Ikaapat, sino-sino nga ba ang mga taluktok ng himagsikan at ang kanilang mga akda? Ikalima, mga pahayagang umiral sa panahon ng himagsikan. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin. Ano-ano nga ba ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa tula? Unang bilang, itinatag, binubuo, nilikha, inorganisa. Ikalawa, kilusan, organisadong grupo ng mga tao na nagkakaisa sa pagtulak ng advokasya o prinsipyo. Ikatlo, propagandista, isang tao na gumagamit ng komunikasyon upang palaganapin at hikayatin ang pagtanggap ng mga ideya o pananaw para sa isang layunin o ideolohiya. Ikaapat, kapatiran, uri ng samahan na nagpapakita ng malalim na pagtutulungan, pagkakaisa at mapagkakatiwalaang ugnayan. Ikalima, katipunan, samahan o pagpupulong, pangkat. Ikaanim, kasapi, kasamahan, kabahagi ng pangkat, karamay o kakampi. Ikapito, nag-udyok, nagtulak, naghikayat, nagkumbinsi. Ikawalo, mitsa, naging dahilan o naging sanhi. Ikasyam, nakatuon, focus o konsentrasyon, atensyon. Ikasampu, matatag, matibay, hindi agad bumibitaw o sumusuko. Ikalabing isa, kasarinlan, katayuan, kalagayan o estado. Ikalabing dalawa, hukbo, samahan, grupo o pangkat, kadalasang kinabibilangan ng paggamit ng mga sandata sa pagsanggalang ng bansa. Ating natukoy ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Narito na ang kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng himagsikan o katipunan. Ano nga ba ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng himagsikan? Kailan nga ba ito naganap? Bigo ang mga propagandista na makamtan ang kanilang inaasahang reforma. Nagpatuloy ang pang-aabuso, pang-aalipin, pagsasamantala ng simbahan at pamahalaang Kastila sa mga Pilipino. Pinadakip si Jose Rizal noong Hulyo 6, taong 1872 dahil sa samahang itinatag niya na La Liga Filipina. Ang himagsikan sa pagitan ng mga Kastila at Katipunan ay naganap taong 1876 hanggang taong 1878. Ang mga mabuting balakin sana ng Espanya sa Pilipinas ay hinahadlangan ng mga praile, dahilan upang mapagtanto ng mga Pilipino na kailangan na ng marahas na paraan upang makamtan ang pagbabago. Itinatag ang Katipunan noong gabi mismong nabalitaang pinatapon si Rizal sa Dapitan, Mindanao sa pangunguna ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deodato Arellano at ilan pang makabayan ay lihim na nagpulong sa Azcaraga noong 7 ng Hulyo taong 1872. Itinatag ang KKK, kataas-taasang kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Pumirma ang bawat isa gamit ang kanilang dugo sa kapatiran at bilang kasapi ng samahan. Naging aktibo ang mga katipunero at sinasabing gabi-gabi sila nagpupulong. Nadama kalaunan ng mga Kastila ang nagaganap sa Luzon. Noong 19 ng Agosto, taong 1876, nabunyag kay Padre Mariano Gil sa pamamagitan ni Patiño ang tungkol sa katipunan, dahilan upang magpasyang isagawa ang pakikipaglaban.
ika-23 ng Agosto, taong 1876, ipinahayag ng pangkat ni Bonifacio ang layunin ng kanilang pakikipaglaban sa Pugad-Lawin. Dito naganap ang pagpunit ng kanilang sedula at sinisigaw ang mabuhay ang Pilipinas. Ano nga ba ang papel ng panitikan sa panahon ng himagsikan? Malaki ang papel na ginampanan ng panitikan sa panahon na ito sa pagbibigay ng kaalaman at pag-unawa sa mga usaping panlipunan ng mamamayang Pilipino. Ito ang nagsilbing tinig ng mga Pilipinong mahirap ang kalagayan sa buhay at lipunan. Nagbigay ng daan ang panitikan sa mga Pilipino upang mamulat sa tunay na kaganapan at kalagayan na naging mitsa upang lalong isulong ang pakikipaglaban para sa pagbabago at reforma ng bayan. Ang mga akda at pagsulat ay nag-udyok sa kamalayan ng mga mambabasa upang kumilos at gumawa ng hakbang para sa ganap na pagbabago. Sa panitikan, inilarawan ng mga manunulat ang araw-araw na kaganapan sa buhay ng mamamayan at pamahalaan. Nailalarawan ang mga tagumpay na nagbibigay ng pag-asa sa mamamayan. Gayon din ang pang-aabuso at pakikibaka na nagbibigay ng alab upang makibaka para sa kalayaan at pagbabago. Sa panahon ng himagsikan, ano nga ba ang estilo at konteksto ng panitikan sa panahong ito? Ang konteksto ng panitikan sa panahon ng himagsikan ay magbigay diin sa mga kaganapan, kalagayan at totoong pangyayari sa likod ng nakalilibang at kunyaring kabutihan na ipinapakita ng mga Kastila sa Pilipino. Sa pamamagitan ng metapora at simbolismo, matagumpay na naipaunawa sa mga Pilipino ang layunin ng propaganda at dahilan kung bakit nais ng pagbabago. Malalim na naipabatid ng panitikan ang kahulugan at mensahe ng bawat salaysay ng kwento at pangyayari sa lipunan. Ang pag-unlad ng tula at balagtasan ay nagpapahayag ng damdamin ng mga Pilipino, mga kaganapan sa bayan at mamamayan. Ang maikling kwento at nobela naman ay nakatuon sa mga personal na karanasan ng tao sa panahon ng propaganda at himagsikan. Dahil sa mga akda at babasahin, nagkaroon ng determinasyon ang mga Pilipino na ipaglaban at isulong ang pagbabago sa lipunan at ang panitikan ang kanilang naging gabay. Ano nga ba ang layunin ng himagsikan o katipunan? Unang layunin, makabuo ng matatag na alyansa. Magkaisa ang mga Pilipino bilang isang matibay na samahan o hukbo. Ikalawa, lumaban sa pamamagitan ng rebolusyon. Sa pagkabigo ng mga propagandista, naisip ng katipunan na kailangang idaan sa marahas na paraan upang may makamtang pagbabago. Ikatlong layunin, palayain ang bansa sa ilalim ng mga Espanyol. Magkaisa ang mga Pilipino upang lumaya sa kamay ng mga dayuhan sa ating bansa. Ikaapat, magtatag ng isang republika matapos ang kasarinlan. Nais ng kalayaan at ng sariling pamahalaan ang mga Pilipino. Sa ikaapat na bahagi ng ating aralin, tukuyin natin sino-sino nga ba ang taluktok ng tahasang himagsikan. Unang kasapi, si Andres Bonifacio y de Castro, kinilala bilang ama ng demokrasyang Pilipino at ang ama ng katipunan. Ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, taong 1863 sa Azcaraga, Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio na isang sastre. Ang kanyang ina ay si Catalina de Castro na taga Maynila. Mahirap lamang ang kalagayan ni Bonifacio sa buhay, kaya sinasabing ang kanyang mga natutunan ay mula sa paaralan ng karanasan. Umanib si Bonifacio sa itinatag ni Jose Rizal na La Liga Filipina. Isang tunay na Pilipino si Bonifacio, makabayan at revolusyonaryo. Kilala siya sa pagiging dakilang mandirigma kaysa sa manunulat.
Itinatag niya ang katipunan at kalaunan siya ay naging supremo ng kilusan. Kinilala din siya ng ilang mga dalubhasa ng kasaysayan na unang Pangulo ng Pilipinas, ngunit hindi siya opisyal na kinilala. Narito naman ang mga akda ni Bonifacio noong panahon ng himagsikan. Una, pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang akdang ito ay isang tula. Ang pamagat na ito ay katulad ng pamagat na akda ni Marcelo H. del Pilar. Ikalawa, katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Ang akdang ito ay nahahalin tulad sa 10 utos ng Diyos ang pagkakahanay. Ikatlo, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Nakalahad sa akdang ito ang kasaysayan ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, ang kaunlarang tinatamasa at ang mga kaapihan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Ikaapat, huling paalam. Salin sa Tagalog ng akda ni Rizal na Mi Ultimo Adios. Ikalima, katapusang hibik ng Pilipinas. Ito ay isang tula. Naglalaman ito ng mga pahiwatig ng hinanakit sa bayan. Kinatha ni Andres Bonifacio bilang patuloy sa tula na nasimula ni Hermenegildo Flores na pinamagatan namang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya. Ang tulang ito ay tinugon naman ni Marcelo H. del Pilar ng kanyang kathang tula na Sagot sa Hibik ng Pilipinas. Ikalawa sa taluktok ng tahasang paghihimagsik ay si Emilio Jacinto. Ipinanganak noong 15 ng Disyembre taong 1875. Siya ay mula sa angka ng mahirap na trozo. Si Jacinto ay kinilalang utak ng katipunan. Siya ang dakilang tagapayo ni Andres Bonifacio at katuwang din sa pagtatag ng kilusang katipunan. Gumamit ng sagisag panulat na Dimas Silaw. Siya ay naging patnugot ng pahayagan ng katipunan na kalayaan. Hinirang ni Andres Bonifacio bilang kalihim at fiskal ng katipunan. Si Emilio Jacinto ay anak ni Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Ilang sandali lamang nang siya ay isilang, namatay ang kanyang ama at nagtulak sa kanyang ina upang ipaampon siya sa kanyang tiyuhin na si Don Jose Dizon upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Siya ay bihasa sa pagsasalita ng Tagalog at Kastila. Nag-aral siya ng kolehiyo sa San Juan de Letran. Ngunit nang lumaon, lumipat siya sa pamantasan ng Santo Tomas para mag-aral ng mga batas. Hindi niya natapos ang kurso dahil sa edad na 20, sumapi na siya sa sikretong samahan na katipunan. Nang pumanaw si Bonifacio, ipinagpatuloy ni Emilio Jacinto ang pakikipaglaban sa mga Kastila. Hindi siya sumali sa hukbo ni na Aguinaldo. Namatay si Jacinto sa edad na 23 noong 16 ng Abril taong 1879 dahil sa sakit na malaria sa Mahayhay, Laguna. Narito ang ilan sa mga akda ni Emilio Jacinto. Una, Kartilya ng Katipunan. Ang akdang ito ay panuntunan na naging patnubay sa kapatiran ng kilusan. Mahigpit itong pinapatupad sa lahat ng kasapi. Nakalahad sa akdang ito ang mga nararapat na tungkulin at responsibilidad ng bawat kasapi ng rebolusyon bilang mga magiting na katipunero ng bansa, kanilang lipunan, pamilya at kapwa mamamayan. Ikalawa sa ating tala, liwanag at dilim. Ito ay kalipulan ng mga sanaysay na pumapaksa ng pag-ibig sa bayan, pagkakapantay-pantay, kalayaan, kahalagahan ng paggawa at paniniwala. Ito ay sinulat ni Emilio Jacinto upang imulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng bayan at mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo sa kanyang akda, ang Ami Madre o sasalin sa wikang Filipino sa aking ina.
Ang akdang ito ay isang oda na hinandog ni Emilio Jacinto sa kanyang ina upang magpasalamat. Si Josefa Dizon ay isang midwife at ito ang naging hanap buhay niya simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ikaapat, ang Ala Patria o Sabayang Tinubuan. Gamit ang kanyang sagisag panulat na Dimas Ilaw, sinasabing ito ang obra maestrang likha ni Emilio Jacinto. Ito ay isang tula na sinulat ni Jacinto upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Ito rin ay panawagan sa mga Pilipino na ipaglaban ang bayan mula sa mga mananakop na Kastila upang makamit ang kalayaan at kaligayahan ng bansa. Ikatlo sa mga taluktok ng tahasang paghihimagsik ay si Apolinario Mabini. Isinilang noong ika-22 ng Hunyo taong 1864 sa Tanawan, Batangas. Siya ay mula sa Maralitang Angkan. Tinaguri ang utak ng himagsikan. Dahil sa kanyang talino, nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral ng libre sa pamamagitan ni Valerio Malabanan. Si Mabini ay nakapagtapos ng abogasya, naging kasapi ng La Liga Filipina noong Setyembre 18, 1972 at nagsilbing kalihim ng samahan pagkatapos maaresto ni Rizal noong taong 1872. Siya ay naaresto kabilang ng iba pang mga kasapi ng Katipunan. Ngunit pinalaya din ng mga Kastila nang makitang siya ay lumpo at may karamdaman. Taong 1878 nang inalok siya ni Emilio Aguinaldo na maging punong tagapayo sa rebolusyon. Siya ang may akda ng kautusan noong Hunyo 18, taong 1878 na nagtatag ng diktatorial na pamahalaan ng Pilipinas. Matapos ang saligang batas ng Malolos, ang unang republika ng Pilipinas ay ipinahayag noong ika-21 ng Enero taong 1879. Itinalaga siyang punong ministro at pinamunuan ang unang gabinete ng Pilipinas. Sa pagsiklab ng himagsikang Amerika sa Pilipinas, tumanggi si Mabini sa alok na alyansa ng Amerika dahil hindi niya nakikita ang katapatan ng mga ito sa anumang usapan. Siya ay dinakip noong ika-10 ng Disyembre taong 1879. Kinulong at kalaunan ay ipinatapon sa Guam kahit hindi na maayos ang kanyang kalusugan. Muli siyang nakabalik sa Pilipinas noong sumang-ayon siya at manunumpa sa alyansang alok ng Amerika noong ika-26 ng Pebrero taong 1903. Namatay siya sa kanyang tahanan sa Kalye Nagtahan, Maynila noong ika-13 ng Mayo taong 1903 dahil sa sakit na kolera. Narito ang ilan sa mga akda ni Apolinario Mabini. Una, ang himagsikan ng mga Pilipino. Ito ay isang sanaysay na nagpapahayag ng kabayanihan ng mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Ikalawa, sa Bayang Pilipino. Ito ay tulang handog niya sa bayan. Ikatlo, Programa Konstitusyonal de la República Filipinas. Ito ay akda ni Mabini na naglalaman ng mga plano para sa pamahalaan at edukasyon sa bansa. Ikaapat, El Desarrollo y Caída de la República Filipino o The Rise and Fall of the Philippine Republic. Ito ay isang akdang naglalaman ng mga paliwanag sa pagtaas at pagbagsak ng Republika ng Pilipino. Ikalima, El Simil de Alejandro, akdang nagbibigay diin sa karapatang pantao at tumutuligsa sa pamahalaang Amerikano. Ikaanim, El Verdadero Decalogo, ang tunay na 10 utos, akdang sinulat ni Mabini sa wikang Kastila. Ito ay katang naglalarawan at nagpapalaganap ng pagkamakabayan o nasyonalismong Pilipino. Sa panahon ng himagsikan, may mga pahayagan na umiral. Narito ang ating tala. Unang pahayagan, ang Heraldo de la Revolucion. Naglalathala ng mga akdang Tagalog na pawang makabayan.
mga balita at dekreto ng pamahalaang mapanghimagsik. Ito ay gumigising sa damdamin ng mga Pilipino. Ikalawa, la independensya. Pahayagang naglalayo ng pagsasarili ng Pilipinas. Patnugot nito si Antonio Luna. Ikatlo, ang Republika Filipina, itinatag noong 1878 ni Pedro Paterno. Noong 15 ng Setyembre, taong 1878, inilathala sa Mandaluyong. Ito ay isang malaya at nasyonalistang pahayagan na umaasang makakamit ang pambansang pagkakaisa sa ilalim ng Demokratikong Republika ng Pilipinas. Ikaapat, La Libertad. Pinamatnugutan ni Clemente Zulieta, tinatag noong 20 ng Hunyo, taong 1878 matapos ang pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ikalima, ang kalayaan. Ito ang opisyal na pahayagan ng Kilusang Katipunan. Ika-6, Diario de Manila. Unang lumabas noong taong 1848. Pinamatnugutan ni Felipe del Pan. Sinasabing ang pahayagang ito ang pantulong ng kalayaan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.